ng Quadcom. Naging interesado ho kami dahil doon sa ginawa ho ninyong tungkol dito kay Kerwin Espinosa. Although meron pong naghihinala sa ibang kung ano ang nasa isip ni Kerwin, pero marami din po ang naniniwala sa kanyang mga sinabi. Okay. Kayo po ba ay naniniwala po sa kanyang mga pahayag, sa mga kasagutan sa inyong mga katanungan? Well, kabayan, hindi lahat. Hindi lahat na sinabi niya. There are portions na totoo and there are portions na hindi totoo. Okay, no? okay. As a matter of fact, that is the reason kung bakit during the last part of my interpellation, I asked him to give message to certain personalities and ultimately to his late father because I'm trying to observe his demeanor. No? What is certain, however, kabayan, no? Kung ano po yung sinasabi niya, mga bossing, no? Humingi siya ng statement kay Kerwin. Anong masasabi mo kay Senadora Leila de Lima? Ano masasabi mo kay Bato de la Rosa? Ano masasabi mo kay dating Pangulong Duterte? Inaalam niya mismo. Ano kaya itong tao na to nagsasabi ng katotohanan? Totoo kaya na ang pinaglalaban niya na about this time yung katarungan ng kanyang ama na nategi sa loob ng kulungan na sinabi nanlaban daw po? Doon mababasa mababasa po 'yan, mga kababayan. Totoo yung pain na nararamdaman niya about the merciless killing that happened to the late Mayor Espinosa, the father of Kerwin Espinosa. Nevertheless, kabayan, no? Umiyak. Yeah, ang atin pong talagang subject matter ng investigation is EJK, ibig sabihin whether guilty or not of the violation of dangerous drugs ang ating mga resource speakers. What is clear, bawal po ang pumatay because EJK... Correct. Totoo yan. Lalong-lalo na po kung meron namang chance pa na magbago ng buhay. Tayo dapat po pro-life. Lalo na doon sa mga relihiyon ninyo. Itinuturo yan. Diba? Dapat pro-life tayo. Tapos makikita mo, humahandusay na lang yung iba. Sasabihin, nanlaban. Is synonymous to summary execution, no? Kahit walang hearing, kahit walang kaso, kahit hindi nanlalaban, pinapatay yung mga biktima. And that is... At nakita po yon doon sa mga video, mga bossing. Nahuhuli ng CCTV camera. Not only legally wrong, that is also morally wrong, no? If there is one thing that I am certain about the testimony of Kerwin Espinosa, it is the pain that he was having inside because of the merciless killing committed against the late Mayor Espinosa. Opo. Sabihin lang ho natin sa mga kababayan natin na napatay yung kanyang tatay sa loob mismo ng bilangguan at sinabing nakipagbarilan habang siya ay bilanggo. Kaya nung kinikwento niya kung paano na namatay ang kanyang tatay, ay doon siya umiyak na. Ang hirap naman din po kasi paniwalaan yun, mga bossing. Biruin mo, nasa loob ng kulungan, manlalaban. Alam niya, no way out siya nun. Diba? Kahit naman sino, mga kababayan, maisip mo pa lang, bilanggo ka. Maisip mo, umagaw ng barel para makalaya, para makatakas. Mahirap pong paniwalaan. Diba? Unless, kung magsusuicide ka na lang talaga, yun na lang ang nasa isip mo, ang magpakamatay. Siya parang tinabla na tungkol sa kanyang, ang tawag niya ay daddy. Pero, iniisip kasi ng iba, baka daw si Kerwin ay dahil kakandidato ay may kaugnayan sa politika. Pero sa akala po ninyo may kaugnayan sa politika ang kanyang pagsulpot sa Quadcom? I don't think so, kabayan. Kasi ngayon lang sila nagka-opportunity. Sa Quadcom sila nagtiwala, kabayan. And we have to understand, recent rin lang naman nag-umpisa itong Quadcom. It just so happened na nag-coincide siya dito sa filing at papasok ng ating election period for 20. Alam niyo po, mga bossing, madami nagtatanong, bakit kasi ngayon lang sila nagsisilabasan? Bakit ngayon lang sila mga
nagsasabi ng mga katotohanan, bakit po? Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, tingin nyo kayang gawin yan? Tingin nyo makakapagsiwalat sila at papayagan sila, mga kababayan? Malabo po. Ito po, panahon ni Marcos Jr. na ating pong presidente, mga bossing. Dito lang po nagkakalakas ng loob yung mga tao na magsilabas po. Kasi ramdam nila, alam nila na pantay ang karapatang pantao sa administrasyong ito. 2025, no? Opo, opo. And I think si Congressman Dan Fernandez, Chairman Dan, raised a lot of questions about his intention. Opo. And Kerwin was very consistent na he's seeking justice for his late father, no? At kung ito daw ang magiging kapalit Oo. ng hustisya para sa kanyang ama, he's even willing to withdraw his Yun. candidacy. Diba? Ayun, sinabi po yun ni Kerwin Espinosa, mga kababayan, na magwi-withdraw ako ng kandidatura ko. Magwi-withdraw ako ng kandidatura ko kapalit nung katarungan ng aking ama. Doon Yan medyo yung mga ako, naging flow ng questions Opo. ni Congressman Dan Fernandez. No? Oho. As a matter of fact, hindi lang naman si Dan. All of us are quite apprehensive about the testimony that he will be giving kasi nakita naman natin yung napaka-laking participation niya during the Senate Blue Ribbon Committee. Ito time pa ni former Senator Laila De Lima, no? Then suddenly, binaligtad niya completely lahat ng testimonies na binigay niya before. At lahat po, mga kababayan, nang napapanood natin sa hearing, yung mga statement ni Kerwin Espinosa, talagang mas dikit po sa katotohanan, lalo na nung naipakita yung sinasabi ni Senator Trillanes na magkaiba yung mga dates ninyo Pinaliwanag din ni Kerwin Espinosa yun. Pinag-usap ulit sila ni Ronnie Dayan, mga boss. Di ba? Ako po naniniwala po ako, mga bossing, na ito pong mga statement ni Kerwin Espinosa, malamang sa alamang po, maidagdag po ito doon sa mga magiging ebidensya ng International Criminal Court, mga kababayan. Ayan, maganda at mahaba pa po yan. Lagi po namin kayong i-update dito sa ating channel, no? Patungkol po dyan sa mga nangyayaring EJK, laban kontra droga, etc., etc. po, mga bossing. Pero sa ngayon, ako muna po ay magpapaalam, no? Kasi meron akong kailangan gawin. May pasok ako sa trabaho. Yung boss ko, baka pagalitan ako. Magpapaalam muna ako sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-share nitong live stream natin. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.